po. Hello po. Ako po, laging yung sinasabi ko, no? Ako po ito sa pusong bumabati sa inyo na magandang gabi. Nawa po, patnubayan po kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Ligtas po sa amin po sa kuna, naman pong kapahamakan, lalo na po sa anong pong mga karamdaman. So, nakita niyo po ba yung aking ikangang title? Yung title ko dyan. Dapat na bang tanggalin, no? Ang mga empleyadong mga tiwali, tanggalin ni Mayor Rupi Biason, na lalo na yung mga tauhan diyan ni Congressman Jimmy Presnedi, di ba? Ako, meron po tayong okay. Meron po tayong ginawang survey, no? No, ito po, survey po ito, no? Ginawa ko, no? Yung survey, wait lang, no? Ayan po, yung survey, siguro nakita nyo, yan. Ayan, di ba? Ayan po, nakapost po yan sa wall ko, no? Nakapost po yan, dyan sa wall ko, nakapost. So, doon po kayo magbigay ng komento, no? Doon po kayo magbigay ng komento sa aking post para nalalaman natin kung sino po talaga yung mga yung magiging mga tugon ninyo, no? At bibigyan ko kayo ng information kung bakit, di ba? Okay? Unahin natin, di ba? Nakalagay dito ito ang nakalagay diyan, di ba? Mga kababayan, okay? Mag-survey lang po tayo. Ang tanong, kailangan na bang tanggalin ni Mayor Rupi Biason ang mga kurap na empleyado ng dating Mayor Jimmy Presnedi at palitan na niya ang mga mas karapat-dapat? Okay? No? Ang unang-una diyan, no? Para sa mga maintindihan po ninyo, ang una po diyan sa aking survey na dapat kung ano man yung magiging sagot po ninyo naman po dyan oo o hindi lang ang inyo pong magiging tugon dyan, no? Okay? Tulad nito, tulad ni Joje Alcaraz, diba? Joje Alcaraz, no? Siya lang naman ang nakikinabang, no? Siya lang naman ang nakikinabang ng care card. Yung mga panluloko nila na ano bang benepisyo ng care card, di ba? Matagal na tayong linoloko, no? Kaya please lang, doon sa survey ko, doon po kayo magkomento. Okay? Now, etong Joje Alcaraz, ano raw ba ang benepisyo ng care card? Sabi niya, di ba? So ngayon, magandang gabi sa inyo, no? Jana, Michael, Susan, Kaidik, Argana, no? Okay. Now, yung Joje Alcaraz, matagal na tayong pinaiikot dito, di ba? Masyado nang maraming negosyo yan dito na sila na lang, di ba? Kayo kung mawawala yan si Joje Alcaraz, so wala na yan, di ba? Na hindi na makakaporma yan kung tatanggalin na natin sila, di ba? Unang-una, siya ang third nominee ng party list ng One Munti, di ba? So lahat na lang ng klaseng paghahangad, di ba? Lahat na lang ng klaseng paghahangad nasa kanya na, di ba? Magandang gabi rin sa iyo, Susan, ha? Okay? Kaya nga andito ako, minumulat ko lang kayo, di ba? Yan ang una, na dapat na talaga, kaya wag ko kayong dapat bumoto ng One Munti. Yan po ang aking pakiusap sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, yung survey na nakalagay doon sa post ko, doon po kayo magbigay ng komento. Okay? Doon kayo magbigay ng komento para nang sa gayon, malaman natin kung ano talaga yung mga nasa post. Wag ko kayo matakot. Hindi naman dapat tayo natatakot eh. Di ba? Kung ako nga eh. Di ba? Hindi ako natatakot eh, di ba? Magandang gabi sa'yo, Renz, di ba? Kaya sabi ko, unang-unang tanggalin natin dyan, iyang One Munti party list, no? Pangalawa, okay, Gary Llamas. Ano ba si Gary Llamas? Isa-isahin natin, ha? Para
Ano ba si Gary Llamas? Si Gary Llamas, advisor kuno. Ha? Nung tanongin ko, kung kausap ko dyan si Mayor, Rupi Blasio, advisor daw. Pero nagtataka ako. Nagpapasweldo tayo. Diba? Nagpapasweldo tayo. Ha? Ng foreigner. Sipin man ninyo. Hindi ba kayo naaawa sa ating mga Montilipeño? Ha? Na yung ating mga tax nakikinabang taga-ibang bansa na tulad ni Gary Llamas, Canadian citizen to eh. Oh, hindi ba kayo naaawa? Kaya nga sabi ko, diyan sa survey ko na nakikita ninyo, dapat ang sagot lang naman dyan, oo o hindi. Kung dapat na ba silang tanggalin. Bakit hindi dyan kasama? Ha? Bakit hindi dyan kasama si Jimmy Presnedi? Simple lang ang sagot ko dyan. Diba? Kasi si Jimmy Presnedi, kandidato. Diba? Kandidato si Jimmy Presnedi. Diba? Ngayon, si Jimmy Presnedi tatanggalin lang natin yan. Pag natanggal si Jimmy Presnedi, pero pag hindi natin ginamit tong survey na to, matalo man si Jimmy Presnedi dahil mga tauhan yan, nandiyan pa rin yan. Kaya nga, nagsasurvey tayo kung dapat na bang tanggalin itong mga tao ni Jimmy Presnedi na mga nagpapayaman lang. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, doon po kayo, sa komento ko, doon kayo magkomento. Okay? Now, sino yung pangatlo? Sipin mo, ito nga Gary Llamas, di ba? Sinabi ko, ang una na po natin, si Joji Alcaraz. Pangalawa, itong Gary Llamas, pinapasweldo ng mga Montilipeño ang isang Canadian citizen. Di ba? Pangalawa. Okay. Di ba? Susunod, Alan Cachuela. Di ba? Yung Alan Cachuela, kita nyo. Thank you for watching na Kat Nagata. Thank you na. Thank you for watching. No. Sino susunod? Alan Cachuela. Tignan nyo. Itong Alan Cachuela, ayon sa aking mga bubuwit dyan sa munisipyo, sa mga Alan Cachuela, ako'y nagtatanong lang kung totoo ba? Kung totoo ba Alan Cachuela? Kasi sabi dyan, ng isang tauhan mo, mismo dyan sa admin, ito'y napapaghalata na. Bakit nahalata kayo na marami talagang ayaw sa inyo? Diba? Bakit nakakarating sa akin? Bakit sinasabi sa akin to? Bakit? Diba? Kaya nga, Alan Cachuela, ito'y payo lang, Hindi ko naman hangad na tinatanong ko lang. Alan Cachuela, meron ka palang anxiety, no? Ngayon, magpagaling ka. Kasi alam mo, sa anxiety, marami dyan nagpapakamatay. Diba? Hindi ko na sinabi, magpakamatay ka. Wag. Kasi sayang. Diba? Pero, isa lang ang magagawa mo maganda dyan. Alan Cachuela. Diba? Kita nyo. Maggumawa ka na, baka sakali, bigla nga magpakamatay ka dahil sa anxiety mo, dahil kung itong ganito marami, pag kayo mga natalo, darating na may anxiety mo, ako sa iyo, ganito na lang. Para mapuri ka pa rin ng mga kwapa mo, mga Montilipeño. Simple lang. Magpagawa ka ng last will and testament. Di ba? Yung kalahati ng kayamanan mo, ibigay mo sa taong bayan ng Muntinlupa. Di ba? Payo lang naman yan, di ba? Kung gusto mo. Pero, ang masama dyan, tingnan mo. Itong tanong natin kay Alan, saan ba galing yung mga pinagpatayo mo ng mga mansyon mo? At sino ba yung mga nagtrabaho diyan, di ba? Lahat na lang libre, di ba? Yung mga budget na pinagawa mo ng bahay, totoo ba? Tinatanong ko lang, totoo ba Alan Cachuela na yan galing din sa pondo ng Muntinlupa? Pangalawa, yung mga nagtrabaho diyan sa mansion mo, di ba? Alan Cachuela, yung mga nagtrabaho diyan sa mansion mo, di ba? Puro paswelduhan ng munisipyo. Ang gagaling naman ninyo, di ba? Alan Cachuela. Alam mo, kung ako sa'yo, payo ko lang. Total, baka yung anxiety mo lumalayan pag natalo kayo, baka magpakamatay. Bago ka man lang magpakamatay. Pero hindi ko sinasabing gawin mo yan, masama yan. Dahil alam ka naman natin, sa impyerno ka mapupunta. So ngayon, ganito. Pinakamagandang gawin mo dyan, sabi ko nga sa'yo, gumawa ka na ng last will and testament mo. Na yung kalahati ng kayamanan mo, na ibalik mo man lang sa taong bayan ng Muntinlupa. Di ba? Payo ko lang naman yan. Total, isa lang naman yata ang anak mo, di ba? Yun.
Baka lumalayan pag natalo kayo, alang Katsuela. Di ba? Kaya nga ito, yung survey po natin mga kababayan, no? Ito mga survey po natin ito, kayo po, kung dapat pa bang manungkulan sila dyan sa lungsod ng Muntinlupa, di ba? Sobra na. Ito pa. Ang susunod po natin, sino susunod natin? Yung Erwin Alfonso, head ng DRRMO, department head siya ng DRRMO. Ito, masyado na tong mayaman. Di ba? Masyado na tong mayaman. Kita nyo naman, ang laki ng bahay. Di ba? Ha? May mga lupain pa sa Kabinti. May mga lupain pa sa Alfonso, Cavite. Di ba? Kaya mag-isip naman kayo. Ha? Kaya dapat talaga, yung survey ko na ginawa dyan, ha, sumagot lang, oo, hindi lang naman po yan eh. Di ba? Oo, hindi. Yan. Kung iba-ibang bansa na naliikot niyan. Yang ano na to, Erwin Alfonso. Tignan nyo yung post ko. Bale, para hindi kayo na i-repost ko ng i-repost para maintindihan ninyo kung gaano tayo linoloko nitong mga nakaluklok ngayon. Di ba? Yan. Kaya nga ako, ina-aware ko na kayo. Kaya nga dito, eto ha, meron pa nakarating sa akin ha, itong alang Katsuela na to, aba, ayon lang sa aking bubuit ha, abay, uma-arbor pa pala to, ng ikangang mga kriminal, di ba? Ha? Kaya, please naman, maawa kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo-apo, sa inyong magulang, sa mga, di ba? Kaya nga, kaya, doon po kayo magkukomento doon sa aking post. Kung dapat na bang tanggalin itong mga inutil na to. Di ba? Ito pa. Sabi ko nga sa inyo, itong Erwin Alfonso. Di ba? Yung head ng DRMO. Aba, naikot na halos yata ang buong mundo nito. Gaano ba laki sweldo nito? Di ba? Yan. Okay? Naikot na buong mundo at ano pa? Ano pa? Mga kababayan, alam ba ninyo? Ang laki-laki, mansyon ng bahay na pinagawa sa sukat. Pero gamit ang pondo rin ng Muntinlupa. Bakit? Kasi mga truck na ang gamit ng Muntinlupa ang kanyang pinadala. Sino to? Di ba? Kaibigan niya, best friend niya. Yung si Dinah, head yan ng engineering. Sino pang-apat natin? Pang-apat natin, Lorna Misa. Lorna Misa, di ba? Alam mo ba kung anong mga hawak nito, ESC. Ano yung sanitation center? Siya may hawak. Tapos LMO, Lake Management Office. Tapos EPNRO, Environmental Protection Natural Office. Ayan. Biro mo, lahat ba to? Kailangan siyang may hawak, 3 departamento, isa lang ang umahawak, di ba? Para naman mga sugapa na to, di ba? Yung Lorna Misa, Mayor, 3 hawak nito na departamento. Lorna Misa. Bakit? Hindi niyo ba pwedeng ibigay sa sarili niyong tao to, Mayor Rupi Biason? Wala na ba talaga kayong makukuha na iba? Mayor? At 3 hawak ko. 3 hawak. ESC, Sanitation Center, LMO, Lake Management Office, Environmental Protection Natural Office. Grabe. Okay. Susunod natin. Ito, Cynthia Villa Crucis. Head ito ng YASDO. Youth Affair Sports Development Office. Ito rin, marami na itong mga negosyo. Marami na rin itong mga bahay. Yan ba gusto ninyo? Na pinagsasamantala ng kaba ng Muntinlupa? Diba? Puro na lang nagpapayaman itong mga to. Kaya ako, yung survey ko, doon kayo sumagot. Oo, hindi lang naman yan. Kung dapat sila manungkulan. Kung dapat pa silang ikangang i-retain dyan para sila maging empleyado pa rin. Dahil nalulugbok na tayo rito eh. Lugmok na ang Muntinlupa. May utang pa nga tayo na nagsasakripisyo. Yung
ano, sino? Yung, ating mayor na si Rupi Biason. Inutang yan na bago bumaba, bago bumaba, alam mo ninyo sino? Si Jimmy Presidente bago bumaba ng mayor, umutang na 1.2 billion sa Land Bank. Sipin nyo? Di ba? Ito susunod. Itong Cynthia Villacruz na to, ang dami na rin ito. May mga sasakyan pa to. Para bang ang lalaki ng sweldo nila, di ba? Ang lalaki. So, dapat talaga to, lagyan na ng sariling tao mo, Mayor Rupi Biason. Dahil ito, tatraidorin ka nito mga to. Hindi ito pagkatiwa-tiwala. Dahil kasi puro na lang pagkakaparehan ng mga pinagagagawa nito. Ito susunod, Dynadel Nicolas. Sino to? Head to ng engineering office. Ito yung mga nagpapahiram ng truck diyan kay Erwin Alfonso para matayo yung mansyon niya. 'Di ba? Isipin mo 'yan. 'Di ba? Okay? Sino susunod? Yung Randy Garcia, market manager. Diyan. Tingnan nyo. Marami nang nag-aalisan dyan sa palengke ng Alabang. Bakit? Kasi napakamahal. Sino kumikita? Ito lang nakikinabang eh. Itong Randy Garcia na to, dyan sa palengke. Di ba? Ito pa ba dapat itong mga manungkulan? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Mayor Rupi, maglagay ka na ng sarili mong tao. Di ba? Maglagay ka na. Dahil ito, mga tauhan to kasi ni Jimmy Presnedi. Tandaan po ninyo. Mayor, ilinulog mo ka nito ng mga tao na to. Pero pagtalikod mo, ang lahat yan, nasisira ang pangalan mo dahil sinasabi, order ni Mayor yan. Mga bugok to eh. Tao ni JRF to eh, Mayor eh. Kaya huwag kayo na magganap kung tatraidorin ka nito mga to. Dahil ito, ang loyalty nito, Mayor, wala sa'yo na kay JRF. Tanggapin mo yung katotohanan, Mayor. Yan po talaga yan. Wala sa'yo ang ano nito. Wala. Wala na to, Mayor. Ito pa susunod. Itong Willie Gomez. Nasa TRU. Dapat na rin tanggalin to, palitan na to. Huwag niyo tayo diyan. Dahil ito, ito yung pasimuno rin diyan sa mga benta-benta ng mga Paano nagkakaroon ng Bakit? Konsentidor to eh. Mayor. 'Di ba? Yan ang mga dapat tanggalin, 'di ba? Kaya nga doon sa survey ko, kung makikita niyo yung survey ko, 'di ba? Kailangan na bang tanggalin ni Mayor Rupi Biason ang mga korap na empleyado ng dating Mayor Jimmy Presnedi at palitan na niya ng mga karapat-dapat? Dapat lang, katulad nitong Lorna Misa. 3 departamento ang hawak. Bakit? Ito na lang ba Mayor magaling? Sadyang walang galing kang makuha? Aba, Mayor, pwede naman. Ay nako, Mayor, nasa sa inyo po yan. Kaya nga, pasok ka na, Richard. Pasok ka, Richard. Yung pumasok, sige. Yan, di ba? In-accept ko na. Richard, pasok ka. Kaya nga, hindi ba kayo naaawa sa mga anak-anak ninyo? Katulad dito, kung meron, kung talagang pinapatupad lang dito ang batas na tulad dyan sa Southville, itong Willie Gomez na to dyan sa TRU, paano nagkakaroon ng TRU ang mga presidente kung walang kakunabas dyan sa TRU? Di ba? Ano ba itong TRU? I-tricycle regulatory unit to. Di ba? Iyan yan. Ganun ba ang gusto nyo laging mangyari sa atin? Di ba? Uulitin natin sa mga late na nanonood, okay? Sa mga late na nanonood, ito,
Ang sinasabi ko rito, ulitin natin, para na sa gayon, yung mga late na nanonood, ha? Diba? Dito sa Acero Compound, Kupang, 3K plus ang nakatira dito. Hiwalay ang manok namin, green at dilaw. Ngayon, solid na kami kay Garing. Malaking bagay yon. Madami mga wala. Tama! Tama ka dyan! Yan dapat talaga. Oh, ha? Tama yan. Kaya nga, hindi ko na sinama dyan si Jimmy Pres, si Jimmy Pres sa survey. Bakit? Kasi matatanggal na siya. Tatanggalin natin. Ito, pag natanggal naman natin si JRF, then si Mayor Biason pa rin ang mayor. Kaya nga, ang survey ko, ginawa ko, yung mga empleyado lang dyan, ang ating isa-survey. Di ba? Ano? Sabi ko nga, una, di ba? Joji Alcaraz, siya lang ang nakikinabang ng care card. At yung iba pang mga negosyo rito. Di ba? Masyado na itong mayaman. Di ba? Masyado na itong mayaman. Di ba? O, sino susunod natin? Yung Gary Llamas. Bakit? Pinapasweldo natin ang isa. Pinapasweldo natin ang isang foreigner. Canadian citizen to. Ang dami na itong biro mo, ang ganda pa ng opisina dyan. Nung pumunta ako dyan, ang ganda ng opisina nitong Gary Llamas, pero advisor lang to. Bilib naman ako, no? Advisor? May opisina dyan? Napakaganda. Di ba? Oh. Sino yung pangatlo? Alan Cachuela. Masyado na itong mayaman. Kaya nga, alam mo ba? Alan Cachuela, ako na may nagtatanong lang, hindi kita inaakusahan. Base to sa iyong ikangang mga empleyado na nandyan sa administration. Ano sabi? Daddy Bert, ang pinagawan ng mga bahay diyan ni Alan Cachuela galing sa pera ng Muntinlupa at yung mga diyan, yung mga alam po ninyo kung yung mga tauhan diyan na gumawa diyan, puro nagpapasweldo, lungsod pa rin ng Muntinlupa. Ang gagaling ninyo, At saka ito pa, ayon din to ayon sa aking bubuhay ito Okay? Nagtatanong lang naman ako kung totoo ba to, di ba? Yung anxiety mo, mag-iingat ka, Alan Cachuela. Dahil kasi ang anxiety, minsan yan napupunta sa pagpapakamatay. Baka ma-depress ka masyado dahil kung kayo matatalo, di ba? Pag natalo kayo, di ba? Pag natalo kayo, sigurado yan, aatake dyan, aatake dyan, ang alin? Ang anxiety mo. Di ba? Aatake yan. Naku, kawawa ka. Di ba? Kaya nga, gumising tayo, mga Montelepeño. Lalo-lalo kayo dyan. Kayong nasa Distrito 2. Di ba? Inaapi na kayo masyado dyan. Maraming dyan. Maraming informal settlers dyan. Ngayon, pag yan, hindi natanggal tong mga to, mamamayag pagparil yan mga yan. Magandang gabi sa'yo, Consial Rolly Arciaga Estupin. Di ba? Di ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, Alan Cachuela, magpagawa ka na ng last will and testament. Bakit? Total, isa lang naman anak mo, yung kung sakasakaling matitigo ka, na ibigay mo, yung kalahati ng yaman mo sa taong bayan. No? Yun lang. Pakiusap lang yan, di ba? So ngayon, ano susunod? Itong Erwin Alfonso, ang laki-laki ng bahay, di ba? Yan yung mga pinapasurvey ko sa inyo. Kung dapat pa bang ito yung mga manungkulan dito sa ating lungsod ng Muntinlupa. Lorna Misa, di ba? Ayan, 3 departamento ang hawak, di ba? Cynthia Villacusis, eto, may paluhod-luhod pa to. Nung nagkaroon ng problema to, kasi ganyan sila. Mga sila, alam mo kung ano? Alam mo kung ano? Dahil kayo kasi, puro kayo manduruga. Di ba? AJ
Velasco Jokino, ako din po, Daddy Bert, pa-shoutout ako. O yan. O shoutout ha. Jaime Rabago, shoutout sa inyo, no? Henry Di Castro, Rolly Arsiaga Stupin. O sige. So ngayon, yan po, no? Tapos yan. Alam nyo, pag ito, tinanggal na natin yan, mga yan. No? Tinanggal natin to mga to. Katulad ditong Randy Garcia. Ang dami na nagreklamo nito sa palengke. Kaya dapat talaga to mga matanggal na. Sumagot naman kayo doon sa survey ko. Oo, hindi lang naman yan eh. Di ba? Oo, hindi lang. Di ba? Yan po ang aking pakiusap sa inyo. Mga kababayan kong Montelipeño. Ha? Kaya dapat talaga, mga milyonaryo na to, mga bilyonaryo na to, dahil nakamkam na ang pera ng lungsod ng Muntinlupa. Di ba? Gusto nyo tumino ang Muntinlupa? Ha? Tanggalin na natin itong mga nakaluklok ngayon. Oh, tandaan ninyo yan. Doon lang tayo makakahinga. Meron pa akong pasasabugin next week. Mas matindi ang aking pasasabugin. Sa kumpanya namin, nagsimula na sila magbigay ng pera. Tanggapin nyo! Ha? Tama, tanggapin lang ninyo. Why Di Balde, Inuga. Sige, tanggapin ninyo. Huwag kayong hindi tatanggap dahil pera naman ng taong bayan yan. Tama yan ha. Tama yan. Baka bawi sa pagiging kurap nila. At tama! Oh, at least natututo na kayo ngayon. Salamat sa inyo. No? Salamat. Alam nyo yan, huwag kayong matatakot. Sasabi, tatanggalin kayo. Paano kayo matatanggal pa nila kung sila italo na? Sige nga. Di ba? Yan. Why na Balde Inuga. Pwede ba akong pumunta dyan sa inyo? Gagawin ko lang awareness. Ha? I-chat mo ko dito sa, sa messenger ko kung pwede kong pumunta dyan. Magbibigay lang ako ng awareness sa tao kung gaano tayo matagal lang linuloko. Okay? Sana, Why the bear, Balde? Ika? Please lang. No? Mo ko. Pupunta ako dyan para mag-awareness lang sa tao. Okay? At next week, may pasasabugin tayo ng matindi. Huwag mo kayo mag-alala. Hindi ako titigil. Hindi ako titigil para magkaroon tayo rito ng hustisya. Sa mga yan, sa mga tiwaling mga ganyang klaseng tao. Kaya mga kababayan, no? Diba? Yan yung akin. Ha? Please lang. Ang maawa kayo sa inyong mga anak. Maawa kayo sa inyong mga apo. Maawa kayo sa inyong mga magulang. No? At huwag kayong maniniwala na kayo tatanggalin yung mga anak ng scholarship. Paano matatanggal? Gamitin nyo nga yung mga sentido común nyo. Hindi kayo matatanggal. Ordinansa na yan. Batas yan. So ngayon, kahit pa sino maging mayor, ipapatupad yan. Tandaan ninyo. Kaya huwag kayo matakot sabi, tatanggalin ang anak nyo sa ha? Okay? Pwede schedule natin, solid na kami dito. 3K settlers. Naku, putya, 3K, nakadito kami sa bahala sa sound system. Magsasalita din yung mga tinanggal niyang 150 na nagwawalis. Ay, sige! Okay yan, interesado ako dyan. Sige, tama. Schedule natin. Schedule natin yan dyan. Okay? Schedule natin. Yan, maganda yan. Di ba? Pupunta ako dyan. Sige. Meron akong dala-dala. Huwag kayong mag-alala. Wala akong kasamang politiko. Awareness lang yung gagawin ko. Awareness lang. Imumulat ko lang kayo kung gaano tayo matagal nang ninoloko ng mga to. Okay? Huwag kayong mag-alala. No? Hindi nyo kailangan akong pakainin. Hindi na. Okay lang ako. Basta, importante, ma-aware ko lang yung mga tao sa panloloko na ginagawa nila. Diba? Tandaan ninyo. Kung gusto nyo talagang masikaso, ako naniniwala ko. Naniniwala ko, mga kababayan. Naniniwala po ako, kay Congressman Garing, natutulungan kayo lalo pagdating sa usapin ng lupa dito sa atin sa lungsod ng Muntinlupa. Naniniwala ako dyan. Naging teacher po namin. Ganun ba? Naging teacher ko po naman yan. Nagpayaman lang yan. EJ, alam mo ba yung bahay niyan? Mansyon na.
Saan kukuha ng pera yan? Kung teacher mo pala yan. Nang ganun kalaki. At saan? Di ba? Siya nga pala, pakishare nyo lang po ito. Pakishare nyo. Na-share nyo. Para doon, lahat po tayo magkomento kayo, ha? O, talagang involved siya. Dahil may mga, may mga ebidensya ako, di ba, pinopost ko. Punta, balikan nyo yung mga post ko na nandun. Yung bahay niya, pinost ko. Pinost ko yun. O, yung bahay niya. Kaya nga, pakisagot lang po ninyo, no? Doon kayo sumagot sa aking post, no? Kung dapat na bang tanggalin yung mga empleyado na ni Mayor Pibiaso, yung mga tauhan ni Jimmy Presnedi. Di ba? Asan? Dali, Oh. So ngayon, yan. Alam po ninyo, sa kapangyarihan natin, no? Ipakita po natin yung ating kapangyarihan ngayon. Huwag ko kayong matakot. Hindi kayo dapat matan. Yan, sigaring kahit Distrito 2 kami, binigyan kami ng ayuda nung pandemic kahit wala naman siyang makukuhang boto sa amin dahil di kami District 1. Hindi, sabi ko nga sa inyo, ginagarantiyahan ko yan. Ginagarantiyahan ko yan. Pagtandaan ninyo, ito, naka-live ako. Gusto nyo i-save nyo to. Pag si Congressman Garing hindi nagtrabaho para sa taong bayan, ako mismo ang mangboboljak dyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, dito sa Distrito 1, 4 lang naman ang hinihiling ko. Tata Tevez, Ian de la Cruz, Engineer Ian de la Cruz, Santi Marinas, at Rolly Arsiaga Estupin. Okay? Yan lang sa Distrito 1. Bahala na kayo magdagdag. Ngayon, sa Distrito 2, sino? Elmer Espeleta at Des Arevalo, kahit pa paano, meron na kayong fiscalizer dyan. Yung 6 lang na yan, matatag na yan. Hindi na magagawa ni Jody Alcaraz yung gusto niya. Tandaan ninyo yan, mga kababayan. Yan naman sana ang ilagay nyo sa inyong mga puso at isipan. Di ba? Thank you for watching. Consial Emerda Emi Escriba. O yan, kumakandidate yan si Emerda Emi Escriba. Pero lahat yan, inaano ko sa inyo. Kayo po, nasa inyong mga kamay. Pero yung 4 na nirekomenda ko sa inyo, sinisiguro ko sa inyo, matatag na yan. Hindi yan nagpapabayad. Hindi yan, maniwala po kayo sa akin. Dahil pag iyan mga nirekomenda ko sa inyo, hindi nagtrabaho, mismo ako ang mangboboljak sa kanila. 100% gagawin ko yan. Wala akong sasantuhin dito. At wala sa akin kamag-anak. Wala sa akin itangang kahit paanak kita, pag tiwali ka, boboljakin kita. Kaya, mga Montelepeño, gising. At tandaan ninyo, magugulat kayo sa pasasabugin ko sa inyo. Next week, meron akong pasasabugin na mas matindi. Sabihin nyo sa akin, kwentong kutsero. Sige, okay lang. Pero sana, wag ko kayong matakot. Magpakita kayo ng tapang. Doon sa post ko, doon kayo magkomento na yung survey ko. Ipakita natin na tayo ay gising na. Mga kababayan kong mga Montelepeño. Maawa po kayo sa... Ako wala kayong dapat kaawaan sa akin. Kahit isa akong PWD, kahit isa akong senior citizen, hindi po, wag mo kayong maawa sa akin dahil kakain po ako. Hindi po sayabang sa inyo. Mga tapos na po ang anak ko. Kaya wala akong dapat pangimian sa kanila. At tandaan ninyo, habang meron po akong Diyos na pinaniniwalaan sa aking puso't isipan at nandito siya, wala akong dapat ikatakot. Iyan po ang tandaan ninyo. Hindi po ako dapat matakot. Diba? Kasi yung mga politiko, mga politiko na puro na lang mandurugas,
magnanakaw. Eh ano? Di ba? Lahat yan nakasanla na ang mga kaluluwa nila sa impyerno. Kaya, para hindi kayo reklamo ng reklamo, no? Ha? Bigyan nyo naman ng pagkakataon. Ha? Bigyan nyo ng pagkakataon etong mga bago. Oh, di ba? Pero yung 4 na rin-recommenda ko sa inyo, matatag na yan. Bahala kayo kung sino magdagdag. Pero pag iyan ang mga nakapasok, tanda ko sa inyo, guarantee ko yan. Nung nagsalita yung kapitbahay namin sa MMDA, tinanggal kasi yung mga motor ng MMDA, di naman sa kanila, binibenta nila kahit government property para makabili sila ng bagong motor at bagong pondo. Taknang po siya, kita nyo? Ayan, nanggagaling na mismo yan sa mga taong bayan ang komento. Tama yan, ilabas nyo. Huwag kayong matakot sa mga na mga politiko natin dito. Tandaan ninyo, meron pa akong sabi ko nga sa inyo, meron akong pasasabugin next week na matindi. Tama, salamat, di ba? Kaya nga, wag ko tayo dapat matakot. Wala ko kayong dapat ikatakot. At yung pinananakot sa inyo, ang mga anak nyo, tatanggalin sa scholar, hindi po totoo yan. Pwede nyo ireklamo yan, ha? Sa DepEd, pwede po yan. Pwede yan. Pwede nyo ireklamo yan sa DepEd. Kung gusto nyo, tutulungan ko kayo. Oh. Kaya pag tinanggal yung mga anak ninyo, oh sige, subukan lang nila. Kaya nga, ang gawin ninyo, para hindi talaga lalo magawa nila yan, tanggalin na natin sila. Huwag nyo nang iboto. Yan lang po yan. Yan ang solusyon dyan. Dahil pag hindi na sila ang nasa kapangyarihan, ha? Wala na yan. Alam mo dati, sa totoo lang, tingnan niyo yung history ni JRF, ni Jimmy Presnedi. Kung tingnan niyo yung history niya. Dati lang nangungupahan yan eh. O, dati lang nangungupahan. Ngayon, ano, bilyonaryo na. Diba? Ang dami ng pera. Tingnan mo, basta sa pamamagitan ng salapi, tingnan mo. Makapirma lang, ha? Na impeachment ni kay Sara para mabigyan sila ng 150 million. Di ba? Pumirma. Ganyan ang mga gahama sa pera. Ha? Nak, in-announce ko na yan. In-announce ko na yan, Nak. In-announce ko na yan. Waway. In-announce ko na yan. Inuuna ko na yan. Waway, iniuna ko na. Nung nakaraan pa, ganyan nakakapal ang mukha nila. Kung gusto nyo ganyan, na mamaltrato, ay bahala kayo. Ako ay wala akong problema. Isa lang naman ang boto ko. Kayo po ang mga nakakawawa. Dahil ako, wala akong utang na loob na kahit kaninong mga politiko. Wala. Bakit? Sila may utang na loob sa atin. Bakit? Tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Yan po lagay sa inyo mga puso at isipan. Tayo ang nagpapasweldo sa mga inutil na mga yan. Yan po sana ang isipin ninyo. Hindi sila, ha? Wala silang pera. Nasa atin. Kaya lang, tayo, katulad ng pinagawa ni Alin Ampaya na basket, ano dyan, repair lang, ng ano, covered court. Magkano? 10 million, 12 million? Diba? Repair? Aabuti ng 12 million? O 10 million? Diba? Ganyan, yan mga kasugapa sa salapi. Alam po ninyo, kung kayo talaga nakakakilala kay Jess, sasabihin mabait, naku, wag ko kayong maniniwala dyan. Hindi po mabait yan si Jimmy Pres. May mga, may mga tingin yan na mga pailalim. Subukan nyo. Subukan ninyo. Ha? Subukan si JRF na i-ambush interview. Magtatago yan. Hindi yan kaharap sa ambush interview dahil hindi yan marunong sumagot. Bukod po kasi sa West Service Road, may pinatayo din si Jojay na building wala namang permit at mga truck pa ng Muntinlupa pinang service sa paghahakot. Tingnan nyo? O ngayon, ano, Jojay, lumalabas lahat ng baho mo.
O, di ba? Tapos bibigyan pa natin ng pagkakataon, manalo ang Juan Munti. Ay nako, kayo na kumukuha ng pinukpok ninyo sa sarili nyo mga ulo. Kaya huwag na nyo boto yan, mga yan. Ako, tandaan ito. Huwag na huwag kayong lalapit sa akin na magrereklamo, Daddy, ganito, Daddy, ganito. Eh, kayo mga gunggong eh. Eh, binoboto nyo lang binoboto eh. Tapos lalapit kayo pag hindi kayo natulungan. Oh, iyan, tandaan, ang mga ugali ng mga yan, para sa nakakapakaalaman ninyo, mga kababayan. Sapat na sa kanila yung mga kulang. Nangako na ako sa'yo, kailangan mo, tuparin ko pa. Ganyan yan. Kaya nga, ewan ko sa inyo mga kababayan. Kayo po ang kumukuha ng sakit ng mga ulo ninyo. Hindi yung politiko. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo yung nangungonsinti na gusto natin na magpaloko sa kanila. Kaya sana naman, gisingin nyo ang inyong mga diwa, mga kapatid kong mga Montilipeño, gisingin nyo. Masalamat nga kayo, ha? Ha? Pasalamat nga kayo, mga Montilipeño. Meron na kakita ba? Hindi, meron na kita pagsalita. Nagbubunyag ng kanilang mga katarantaduan, di ba? Na kahit marami sila na, tandaan ninyo, ang botante ay nasa 314,000, almost 315,000. Ibigay na natin sa kanila yung 14,000 na empleyado. 300,000 tayo, nak. May datos akong hawak. Hindi nila ako pwedeng kwentuhan dahil pag ako nagsalita, may datos akong hawak. Jay. Tanda mo yan, Jay. At wag kayo, bakit sila lumalabas na ngayon? Bakit pa na yan matindi pakiusap nila? Kasi hindi naman talaga nila hawak na ngayon ang alin. Ha? Hindi na nila hawak ang, alam nyo kung ano? Ang smart magic. Iba lang machine. Kaya ngayon, nag-aalala sila. Yan ang pinag-aalala nila ngayon. Kaya sasabihin, huwag kayong magpadala sa mind condition. Mina-mind condition na nga. O kapasok na raw ang Juan Munti sa survey. Mga gago! Mga gago kayo sa Juan Munti. Mina-mind condition ninyo yung mga tao na ano, pasok kayo. Eh wala nga. Sus Mariosep. Tingnan nyo, pumapayag kayo mga Montilipeño. Ipinamimigay nila ang pondo ng Muntinlupa sa ibang lungsod. Sa ibang mga lugar. Doon sila namimigay ng ayuda, ng kung ano mga pinapangako na hindi naman nila kayang tuparin. Eh kung dito nga, hindi sa atin magbigay yun. Tapos pamimigay nila lang sa iba. O, tapos pumapayag tayo. Di ba? Sampal sa atin yan. Alam nga sinasabi, maawa kayo mga kababayan. Ha? Okay lang. Ano eh, sa totoo lang, andyan naman yung Santi Marinas na yung anak. Di ba? Ayan natin. Tandaan nyo lagay nyo sa kukote nyo lagi. Lagay nyo lagi sa inyong mga puso at isipan, mga kababayan. Alam nyo kung ano? Ang lahat ay merong hangganan. Oh, yan sana tandaan ninyo. Kaya nga, yung survey ko, i-share po ninyo, doon kayo magkomento sa aking post. Di ba? Sa post ko, doon tayo. Ngayon, pag nakita nilang ganyan, mga kababayan, tandaan ninyo, mawiwindang yan mga yan. Ha? Mawiwindang yan mga yan. Di ba? Ha? Sa Martes po, matetelebas sa Tulpo pumunta yung kapitbahay namin doon. Kasi nagpipitip siya sa Osmond pero hindi tinanggap kahit may care card pa. PhilHealth. Tingnan mo, anak ng pucha talaga kayo. Mga uhudi puta kayo talaga. Kita nyo? Papatayin nyo talaga. Mamamatay tao kayo. Oh. Na? Kaya nga, pag wala na sila sa tungkulin, ha? Wala na sila dyan sa tungkulin. Tandaan ninyo, mga kababayan. Ha? Tandaan ninyo. Hindi na nila magagawa yung kanilang di ba? Yung mga gusto nila. Kaya nga tanggalin na sila. Mamamatay daw
ang mga kurap at ayaw sa transparency na politiko na sobrang namumulitika sa Montalban. Tama ka, Konsehal Rolly. Di ba? Kaya nga, gising mga Montilipeño. Nasa atin naman yun eh. Wala naman sa kanila, mga kababayan. Kaya nga ito, please, share nyo lahat itong aking, itong aking mga FB Live. Share nyo. Diba? Share nyo yan, para malaman nila. Kaya nga tumatayo tayo rito, mga kababayan. Dahil kailangan naman nating manindigan, ha? Diba? Yan, ang akin lang mga pakiusap sa inyo. At salamat sa inyong lahat ng mga komento. Ako, di ba, di nyo napapansin, gabi-gabi na? Di ba? Wawal, please lang, i-chat mo ako ng personal, ha? Magandang gabi sa'yo. O, ito, yan. Itong anak ko na yan, yung John Bluesmith, yung anak ko na yan, ha? Madalas yan nasa IPGH. Kasi kung meron tayo pang publikong hospital dito, hindi na tayo magiging dayuhan sa ibang lungsod. Di ba? Nak, late ka na, malapit na akong matapos. Nak, pasensya na, panoorin mo na lang sa replay. No? Kaya nga, nak, please lang, gumising na tayo. Mga taga Muntinlupa, mga taga Putatan. Di ba? Mga taga Putatan. Please, isolid nyo dito sa yung tayo, gumising tayo. Marami kayo, pinakamaraming boto kayo dyan sa Putatan. Kaya natin to. Hindi ako naniniwalang di natin kaya to. Kaya natin to. Kaya natin buwagin yan, mga yan. Ha? Dahil sa atin lang naman nakadepende yan, mga yan. Huwag ko kayong magpapaniwala at sa kanilang mga pangako. Di ba? Ang mga pangako niyan, lagi na lang napapako. Ha? Kaya nga, panindigan natin, ha? Yung talagang ikangang tayo, yung bago naman, di ba? Yun ang dapat nating panindigan, bago naman, di ba? Ako, ang gagawin ko lang dyan, chat brigade. Pagdating ng eleksyon, chat brigade lang tayo, no? Tapos i-share nyo, ha? Tapos, ang gagawin ko, pag malapit ng eleksyon, mag-i-educate naman ako, paano tayo boboto ng tama at maayos. Okay? Bukas na lang po ulit, no? Ha? Ako po, lagi pong sinasabi ko sa inyo, na wala lagi kayong patnubayan, kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Ligtas po sa anuman po sakuna, anuman pong kapamakan, lalong-lalo na po sa anuman pong mga karamdaman. God bless you all at maraming pong salamat sa Diyos.